Ito, sa araw ng Sabat, purihin ka Panginoon, dakilain ka. Maraming salamat dahil binigyan niyo kami ng pagkataon, panahon upang sambahin ka sa umagang ito. Ang hiling namin, Panginoon, samahan niyo kami. Ang banal na Espiritu ay manahan sa aming puso at isipan, mag-reflect sa mga bagay, sa mga mensahe na aming pong natutunan sa umagang ito, pang magbigay sa amin ng kalakasan ng aming panampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, nasamahan niyo kami sa aming panambahan sa inyo. Ito ay aming dalangin at patawarin niyo kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ito'y dalangin namin sa matamis na kapangyarihan na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Pasensya dahil narugi pa ako dahil isang linggo akong mayroong week of prayer pero madaling araw po ang aming simba. At ngayon ay continue sa aking umagang pagising at nasanay na rin pero minsan ay pag yung ating mga anak ay makulit sa gabi, hindi natutulog, yung maliliit, napupuyat din tayo. Pero puri ng Panginoon ay nag-alarm naman. Minsan yung alarm natin ay hindi, hindi accurate kasi nagkamali. Ngayon ay ako po ba ang mag-Bible reading o si Brother Jos Panganiban? Nandiyan po si Brother Joash. Brother Jos, Pastor. andyan na yata? No. Brother Jos, andyan Okay, na ba? Joash. Yes po, nandito po. Ay, okay. Thank you, Brother Jos. Okay, First Samuel. Sisimulan ko na po ba? Sige po, Brother Jos. First Samuel 12, sa wikang Tagalog. At sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito aking dinig ng inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin at naghalal ako ng isang hari sa inyo. At ngayon narito ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo at ako'y matanda na at mauban. At narito ang aking mga anak ay kasama ninyo at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Narito ako sumasaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang pinahiran ng langis. Kung kaninong baka ang kinuha ko, kung kaninong asno ang kinuha ko, o kung sino ang aking dinaya,
kung sino ang aking pinighati o kung sino ang kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin ang aking mga mata niyaon at aking isasauli sa inyo. At kanilang sinabi, hindi ka nagdaya sa amin ni pumighati man sa amin ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. At sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo at ang kanyang pinahiran ng langis ay saksi sa araw na ito na hindi kayo nakasumpong ng anuman sa aking kamay. At kanilang sinabi, siya'y saksi. At sinabi ni Samuel sa bayan, ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moses at kay Aaron at siyang nag-ahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Ehipto. Ngayon nga'y tumayo kayo upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. Nang si Jacob ay makapasok sa Ehipto at ang inyong mga magulang ay dumaing sa Panginoon, sinugo nga ng Panginoon si Moses at si Aaron na siyang nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Ehipto at pinatira sila sa dakong ito. Ngunit nilimot nila ang Panginoon nilang Diyos at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara na kapitan ng hukbo na si Azur at sa kamay ng mga Palesteo at sa kamay ng hari sa Moab at sila'y nakipaglaban sa kanila. At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat pinabayaan namin ang Panginoon. Pinabayaan namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Tarot, ngunit ngayoy palayain mo kami sa kamay ng aming mga kaaway at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinugo ng Panginoon si Jerobaal at si Bedan at si Jepti at si Samuel. At pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo'y tumahang tiwasay. At nang makita ninyo na si Naas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo at inyong sinabi sa akin, hindi kundi isang hari ang maghahari sa amin. Dangang ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon nga ay basdan ninyo ang hari na inyong pinili at siyang ninyong hiningi. At narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kanya, tinig at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon at kayo ay gayon din ang hari na maghahari sa inyo ay magiging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos ay mabuti. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon kundi manghimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon, gaya sa inyong mga magulang. Ngayon nga'y tumahimik kayo at tignan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. Hindi ba pag-aani ng trigo sa araw na ito? Ako'y tatawag sa Panginoon na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan, at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Sa gayoy tumawag si Samuel sa Panginoon at ang Panginoon ay nagpasapit ng kulog at ulan ng araw na yaon at ang buong bayan ay natakot na mainam sa Panginoon at kay Samuel. At sinabi ng buong bayan kay Samuel, ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Diyos upang huwag kaming mamatay sapagkat aming
idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito na humingi kami para sa amin ng isang hari. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito. Gayon may huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. At huwag kayong lumiko sapagkat kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalayaman sapagkat mga walang kabuluhan, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat pinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya. Sa katotohanan ng inyong buong puso, dili-dilihan nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Ngunit kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol kayo at gayon din ang inyong sarili. Napakaganda mga kapatid. Amen. Itong Amen. opo. Amen. 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 Praise the Lord. Na-reflection pa ba kayong kapatid? Brother Josh, mayroon ka ba idagdag doon? Okay, dito po sa chapter ng ito, mga kapatid, ay may pinapakitang maganda ang pamumuno ni Samuel, kung saan ay napaka good example kung ating titignan ang ginawang pamumuno ni Samuel sa bayan ng Israel. Pinakita ni Samuel ang pagiging matapat bilang lingkod ng Diyos. Siya ay naging tapat sa Panginoon, na kung saan kailangan maging kagaya natin bilang namumuno sa ating mga pinamumunuan. Itong pinapakita ni Samuel na tinuturo niya, bagaman ang mga bayan ng Israel ay patuloy na nagkakasala, ay tinutulungan niya na baguhin nila ito, yung kanilang mga maling gawa, tulad ng nag-request sila ng bagong hari. Okay, so yun ang nakita ko dito, na dapat hayaan ang Panginoon na mag-appoint ng leader. Kasi, Brother Josh, okay. Sure na, kapatid. Diyos. Kapatid, meron ba kayong ibang refleksyon na pwedeng i-share sa atin sa ating Bible reading? Good morning, Pastor. Good morning po, Pastor Seth. Sige po. Pwede ako bagkuhan. Okay, good morning mga kapatid. God first morning. Alam nyo, kapag atin pong pag-aaralan po ang Samuel at i-apply natin sa ating modernong pamumuhay, malaki po ang aral na ipinapahiwatig sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay tapat, ang tao po ay mayroong panagutan. Alam nyo,
1 Samuel chapter 12, o atin pong titingnan ang bawat text ng Samuel. Ang verse 1 to 5, ito po ay tinatawag na pamumunong mayroong integridad. Sa harap po ng buong Israel, inilatag ni Samuel ang kanyang buhay at pamumuno. Hinamo niya ang bayan na magsalita kung siya ay nangaapi, nandaya o nagkamali. Sa tungkulin, mga kapatid, na kung siya po ay mayroong pagkakamali. Alam niyo ang sagot lamang ng bayang Israel, si Samuel ay naging tapat. So paano natin ito maiugnay sa ating panahon ngayon, sa pamilya, mga kapatid, at sa leadership at church? Ang mga magulang po na may integridad ay may moral na lakas sa tahanan. Sa ating leadership, sa mga leader sa ating simbahan, ang kredibilidad ay hindi galing sa titulo, kundi sa malinis na pamumuhay. Sa panahong maraming leader, mga kapatid, ang kino-question. Ang kabanatang ito ay paalaala na ang integridad ang pundasyon ng impluwensya, mga minamahal ko mga kapatid. Kung tayo magpapatuloy, mga kapatid, kung ating titingnan ang 6 to 11, ito po'y pag-alala sa gawa ng Diyos sa nakaraan. Ipinabalik ni Samuel sa isipan ng bayan ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos mula sa Egypt hanggang sa panahon ng mahukom. Mga kapatid, paulit-ulit na bumagsak ang Israel, ngunit paulit-ulit din silang iniligtas ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa ating personal at pamilya, mga kapatid, sa panahon ngayon, ang pasasalamat ay lumalabas sa takot at kawalan ng pag-asa. Sa ating simbahan, ang pag-alala sa mga dating ginawa ang pag-alala sa dating ginawa ng Diyos, mga kapatid, ay nagpapalakas ng panampalataya sa kasalukuyan. Kapag nakalimot tayo na nagiging reklamador po ang ating puso. Kapag naaalala natin ang Diyos, nagiging panalig ang ating kinabukasan. Kaya nga, mga kapatid, ang chapter 12, verse 12 to 15, mga kapatid, ito po'y babala sa maling motibo at maling tagtitiwala. Inilahan po ni Samuel na humilig ang bayan ng hari. Hindi dahil kalooban ng Diyos, kundi dahil natakot sila sa tao. Gayon man, binigyan pa rin sila ng Diyos ng pagkataon kung sila ay susunod sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, ngayong panahon natin ngayon, umaasa tayo minsan sa pera, koneksyon, estima o kasaysayan ng Diyos. Sa leadership, may tukso na magtiwala sa estratehiya kaysa sa panalangin. Kaya nga, ang problema ay hindi po ang hari, kundi ang pusong lumalayo sa Diyos. Kaya nga, sa 6 to 19, mga kapatid, ang sinasabi diyan, yung takot sa Diyos ay nagbunga ng pagsisisi. Sa tanda ng kulog at ulan, mga kapatid, nakita natin na ang bayan, ang kanilang kasalanan po ay natakot sila sa Diyos. Humingi sila ng panalangin kay Samuel. Kaya nga, mga kapatid, ang tunay na revival ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkukulang, hindi panlabas na anyo. Ang takot sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan sa pagbabagong buhay. Kaya nga, mga kapatid, ang tapat na Diyos sa kabila ng pagkakamali ng tao, mga kapatid, ito yung puso ng kabanata. Chapter 12, yung verse 20 to 25. Na kung saan sinabi rito, hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Kaya nga, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, kahit tayo nagkamali bilang pamilya, bilang leader o ng simbahan, ang Diyos ay hindi sumusuko. Ngunit malinaw ang tawag, matakot sa Diyos, maglingkod ng tapat, at umiwas sa walang
kabuluhang bagay. Kaya nga mga kapatid, sa ating chapter na ito, yung pinakabuod ng chapter na ito, sa chapter 12, ito po yung nagtuturo ng ang integridad, ang pundasyon ng pamumuno, ang pag-aalala, ang katapatan ng Diyos, ang lakas sa gitna ng hamon, ang pagsunod, ang susi sa pagpapala na sa anumang panahon mga kapatid. Kaya nga sa modernong mundo natin na puno ng ingay, takot at maling sandigan, nananatili ang palaala ni Samuel kapag ang Diyos ang ating inuuna, hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Yun lang po mga kapatid. At God first morning. Amen. Praise the Lord. Amen. Duwanag po ko lang yung refleksyon ni Pastor Seth. Mayroon pa po bang mga kapatid na gustong mag-share kahit konti lang para matuto din tayo habang ito gusto naman. Pwede po, Pastor, magdagdag. Sige po, dagdag po. Hindi pa po. Napakaganda nung sinabi ni Pastor Seth eh. Amen. Sa verse 23 ba yan? 23, 22. Yung sinabi rito na hindi itatakwil ng Panginoon yung kanyang bayan, alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Baka naman po dahil dito ma-spoiled yung bayan ng Diyos. Tayo mga SDA. Kung alam natin na kahit paulit-ulit na nakita natin dito na lagi nilang pinababayaan ng Panginoon. Yung pagsunod sa Panginoon, hindi nila sinusunod lahat. Kahit humiling sila ng hari, tinanggihan yung pangungunan ng Diyos, pinili yung pangungunan ng tao. So mapapansin po natin mga kapatid sa ating panahon ngayon, di po ba? Sabi niya, kung binigyan sila ng hari, sabi niya, kung talagang susunod sa Diyos ang pumili ng hari, dapat kung anong gawin ng hari, sundin din natin. Sa ating panahon ngayon, makikita natin nakakalungkot. Mismo mga kapatid nating SDA, kung makabatikos do sa ating kasalukuyang administrasyon, kung ano-ano salitang ipinupukol do sa ating kasalukuyang presidente, no? Ay hindi sana dapat marinig sa isang kapatid o Seventh-day Adventist yung mga ganitong batikos kung sino man o anumang sama ang ginagawa ng ating administrasyon. Kasi alam naman natin lahat ng kapangyarihan Diyos ang nagluklok. So parang yung Diyos na rin yung sinasabihan natin kung ano-ano. Kaya sabi dito, kung ang hari at yung bayan ay hindi susunod, ang sabi naman dito, pupuksain niya. Ngunit kung kayo gagawa pa rin ng kasamaan, di ba? Kung gagawa pa rin kayo ng kasamaan, kayo at ang inyong hari ay mapupuksa. Ano? So napakalinaw ng sinabi rito. Wow, talaga yung pagsunod talaga. Yun, sabi nga ni Pastor Seth, integrity. No? Kung tayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos, basta gawin natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. At iwasan nating magsalita ng kung ano-anong batikos, kahit masama pa yung ginagawa ng ating administrasyon, hindi dapat marinig sa isang Seventh-day Adventist na tayo ay nakikisama dyan sa takbo ng politika sa ating panahon. Alam na po natin na tayo nasa huling panahon na. Huwag na po tayo sumali sa kuha ng politika. Basta't gawin natin kung ano yung misyon ng mga na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dali natin yung ebanghelyo sa lahat ng tao na ating makakasalamuha. Sabihin natin na ang Panginoon ay malapit na dumating at bawat isa ay maghanda. Obedience. Laging iyon po ang kuwan eh. At dito po sa 12 na ito, nakita natin, palagi ang bayan ng Diyos ay tumatalikod. Kaya sila ay nagiging alipin. So sana po mga kapatid, iwasan natin na sa ating panahon ay makisalit tayo sa gawain ng sanlibutan. At ang gawin natin, kung ano yung pinamisyon sa atin, kung dapat tayong magbalik ng tapat na ikapot mga handog, kung ano maitutulong natin sa gawain ng Panginoon, ibigay na po natin lahat yung ating mga means, time and effort para ang gawain ng Panginoon ay matapos na dumating na ating pinakiintay na
second coming at pagpalain po tayo lahat sa umaga ito. Amen. Napakagandang refleksyon mga kapatid na nagpapaalala sa atin ng ating relasyon sa Panginoon. So maraming salamat, brother, at purihin ang Panginoon dahil napakabuti ang reading na ito na nagbibigay sa atin muli ng paalala kung paano tayo magiging tapat na maging adventist sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa ating mga hinaing, kung ano yung nasa puso natin, siya yung masasabi natin. So kung gano'n lang naman, mas mabuti pang maglingkod na lang tayo. At kung ano yung nakasaad bilang mananampalatayang tapat, ay huwag na tayong magreklamo mga kapatid dahil sila po ay itinalaga ng Panginoon para sa posisyon at lugar na yan. So maraming salamat. Meron pa bang refleksyon? Meron pa bang gustong magsalita kahit maikli lang? Mga kapatid. Ang ating mga kapatiran dyan. Good morning, Pastor. Good morning, Romel. Sige po. Maraming salamat po. Pwede po bang mag-share ng kaunti? Sige po, kahit konti lang po. May nakita po ako ditong mga punto na pwede nating i-apply sa ating buhay, mga kapatid, sa ating pong binasa. Ang una ko pong nakita dito na pwede nating i-apply sa ating buhay ay yung pagpapasalamat, mga kapatid. Ang sabi dito, maglaan ng oras para alalahanin ang kabutihan at himala ng Diyos sa sarili mong buhay para palakasin ang iyong pananampalataya. Kaya nakita ko po dito sa binasa ng ating kapatid, yung kabutihan ng Diyos na patuloy po na nararanasan ng mga Israel noon. Kaya sa ating ding buhay, mga kapatid, ngayon ay pwede nating pasalamatan palagi ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na patuloy pong umaapaw sa atin. Kasi po dahil sa ating pong mga naunang mananampalataya ay patuloy itong nagbibigay sa atin ng daan para po manghawak dito sa mga katotohanan na ating pong nababasa at nagpapalakas din po sa ating pananampalataya. Kaya maraming salamat po na ang Diyos ay palagi pong sumasa atin. Kaya yun po. Ang pangalawa pong nakita ko dito na pwede nating i-apply sa ating buhay yung pagsunod, mga kapatid. Kaya sabi dito, aking pong kinote, piliing sundin ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kahit mahirap dahil ito ang daan patungo sa kanyang biyaya. Alam mo, mga kapatid, kaya mahirap po minsan na sumunod na sinasabi natin, madali lang sundin yung Panginoon. Pero sa totoo, pag atin na pong ginagawa, ay hindi po natin kayang sundin ang kalooban ng Panginoon kung hindi talaga tayo fully surrendered sa Kanya. Kaya ganoon din po ang mga bayan ng Israel noon. Kahit pa nandoon yung patuloy na kahabagan ng Panginoon, ay patuloy pa rin silang nagkakamali. Di po ba? Kaya sa ating buhay din, mga kapatid, ganoon din ang nangyayari sa atin. Ano po ba ang dapat nating gawin para po masunod ang kalooban ng Panginoon? Dapat may patuloy tayong koneksyon sa Kanya individually para po sa ating paglilingkod ay makikita ng Panginoon na ito ang aking anak ay tapat sa akin dahil siya ay palaging nakaugnay sa kalooban ko sa pamagitan ng banal na kasulatan. Yan yung sabi ko, ganito pala dapat tayo nabubuhay sa harapan ng ating Panginoon. Ang pangatlo, mga kapatid, dapat dito ay mayroon tayong pag-asa na dapat tinitingnan ito ng ating mga kapatid, tayo na naglilingkod. Ang sabi po rito, kinote ko, kahit may pagkakamali, huwag panghinaan ng loob at humayo sa Diyos. Manatiling tapat at maglilingkod sa ng buong puso. Kaya, mga kapatid, kahit gaano pa man kahirap yung ating ginagawa sa bukirin ng ating Panginoon, tulad ni Samuel, ay talagang hindi siya nagkaroon ng ibang pag-iisip. Kaya ang iniisip niya, mga kapatid, sana mabigyan ko ng pag-asa yung mga aking nasasakupan, aking mga nakakasalamuha. Kasi ito yung mission natin, mga kapatid, actually. Bigyan natin ng pag-asa ang lahat ng mga tao na sila po ay magtiwala sa Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Kaya
Ako mga kapatid, blessed na blessed pa habang nakikinig ako sa lahat ng mga nagsasalita dahil nakakakuha ako ng mga punto na ito ay pwede kong panghawakan hanggang pagdating ng Panginoon. Kaya sana po, unawa, sa bawat nababasa natin ay iyan ay maitanim sa ating puso. Yan po yung pinapahiwatig ni Samuel sa lahat ng mga Israel noon. Pero kahit pa man yun, nangyayari sa buhay nila, patuloy pa rin silang gumagawa ng kanilang mga iba't ibang paraan. Ang sabi ng Panginoon ay naroon ang kanyang paghihiganti. Kaya mga kapatid, sana yung Panginoon lagi yung ating ipagtanggol sa ating buhay kasi siya yung nagbibigay ng pag-asa sa ating pong lahat. Yan yung punto doon na nakita ko na pwede nating i-apply sa ating buhay. Ang panghuli mga kapatid, pagtanggi sa mga idolo. Ano po ba itong mga idolo na sinasabi mga kapatid? Ang sabi dito, hanapin at tanggihan ang anumang bagay, gawa, bagay o ugali na pumapalit sa lugar ng Diyos sa iyong puso. Alam mo mga kapatid, mahirap po itong gawin kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Kasi bakit? Yung mga idolo natin sa ating buhay, pwedeng anumang kayamanan o anumang mayroon tayo sa sanlibutan ito, minsan dito natin pinapaikot yung ating buhay. Pero purihin ang Panginoon dahil sa Kanya pong kabutihan na nararanasan natin, ito po ay ating pilit na tinatalikuran. Dahil ang sabi ng Panginoon, anumang bagay ang mayroon tayo sa mundong ito, kung ito yung ating gawing idolo sa ating buhay, mawawala tayo mga kapatid. Kaya dapat ang ating kayamanan na sinasabi dito, gusto kong ipunto sa atin, mag-ipon ng kayamanan sa kalangitan, hindi po dito. Kasi po pag dito sa lupa, mas delikado ito mga kapatid. Kaya yun yung pinapaalala ni Apostol Samuel na ang mga Israel dapat ay magbalik loob sa Panginoon palagi. At Amen. laging sundin ang kalooban ng Panginoon. Kasi pag hindi po natin sinunod ang Panginoon mga kapatid, may danger sa ating paglilingkod. Kaya ganon din po sa ating pong mga nasasakupan. Maraming salamat sa mga leader natin na itinalaga ng Panginoon. Mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng ating church na patuloy silang naglilingkod ng buong puso para po mabigay lamang ang pag-asa at magkaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon palagi. Kaya mga kapatid, yan lamang po siya yung aking may bahagi. At happy God first morning at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord, Brother Romel. Napakalinaw na refleksyon natin pong napakinggan. Mga kapatid, talagang mag-ingat din po tayo sa ating mga sarili. So, napakagandang reminders ni Brother Romel para sa ating lahat. So, meron din tayong mga reflection dito sa group chat. Basahin yata ni Brother Edmond. May basa po. Okay po, happy Sabbath po at happy God first morning po sa lahat. Narito po ang ating po mga reflections sa chat box. Sa akin pong itong babasahin. Mula po kay Brother Sunny Talusan. Ang kabanata na ito ay Covenant Renewal. Ito ay pagpapatibay ng tipan ng Diyos sa gitna ng pagbabago mula sa panahon ng mga hukom patungo sa monarkiya. Bagamat hiniling ng Israel ang hari na tulad ng ibang bansa, inahayag ito bilang pagtataksil sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay nagpapatuloy sa pag-ibig niya. Para sa atin ngayon, ito ay paalala sa pagiging tapat sa Diyos sa gitna ng pagbabago, hindi sa tao o hari, kundi sa Panginoon lamang. Kaya palagi nating unahin ang kalooban ng Diyos. Happy Sabbath po sa ating mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Brother Sunny. Mula po kay Pastor Seth, ang Diyos ay hindi nag-spoil ng kanyang bayan. Siya ay mapagpatawad, ngunit hindi pabaya, mahabagin, ngunit hindi bulag. Ang kanyang kabutihan ay hindi lisensya para magkasala, kundi paanyaya para maglingkod ng tapat at buong puso. Amen. No? Sa 1 Samuel 12:20, do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Yan. Sabi po ni Pastor Ernie Marin, sa 1 Samuel 12 ay paalala na ang Diyos ay tapat kahit tayo ay nagkukulang. Ang pagsunod ay dapat manggaling sa pag-ibig, hindi sa takot. May pag-asa ang sinumang nagsisisi at bumalik sa Diyos. Maglingkod kayo sa Panginoon ng buong katapatan at buong puso. 1 Samuel 12:24. Mula naman po kay Sister Minda Soriano,
Ang kabanata 1 Samuel chapter 12 ay tinuturuan tayo ng moral na huwag tayong umangad ng ibang maghahari sa ating buhay. Laging dumalangin tayo sa Diyos na siya ang palaging maghari sa ating buhay sapagkat kapag laging tayo ay lumakad na kasama ang Diyos ay tunay na hindi tayo manilihis ng landas sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magtiwala at maglingkod ng buong puso na may matapat na paglilingkod sa ating buhay na Diyos na siyang nakakaalam ng laman ng ating puso at isipan. Kaya tayo ay maglingkod at sumunod sa lahat ng instruksyon ng Diyos sa buhay natin. God first morning po sa ating lahat. Maraming salamat po Sister Minda at wala naman po panghuli kay, hindi pa po. May panalangin pong muli si Pastor Joey, mga kapatid. Tayo po ay inaanyahan na panandali ang makinig at ating po itong basahin or pakinggang sama-sama upang mapakinggan po natin ang panalangin. Pinadala muli ni Pastor Joey Di Ocampo. Isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pribilehiyo na pamumuno. Turuan mo kami na magkaroon ng integrity sa pamumuno na ang aming isip ay guided ng iyong salita. Ang aming puso ay puno ng pag-ibig at ang aming mga gawa ay masunurin sa iyong kalooban. Linisin mo po ang aming motives. Alisin ang pride at sariling agenda at bigyan kami ng humble at obedient heart. Tulungan mo kami sumunod sa iyo kahit mahirap at may sakripisyo. Nawa ang aming pamumuno ay magbigay ng glory sa iyo at maging blessing sa aming pinaglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa panghuli po, Amen. Salamat po, Pastor Joey. Sa panghuli po, at narito po ang mensahe sa atin ng ating pong presidente, Pastor Jerry Estavidio. Ito po ang kanyang sinabi. Hindi kailanman layunin ng Diyos na magkaroon ang Israel ng sariling hari. Nilayon niya na ipakita sa mundo kung ano ang mangyayari kapag ang Diyos mismo ang namumuno sa pamamagitan ng mga taong puspos ng kanyang espiritu. Sa 1 Samuel 12, binanggit ni Samuel ang mga leader tulad din ng Moises, Gideon at Samson, lahat ay may kahinaan. Dahil dito, madalas tumingin ang Israel sa mga tao sa halip na sa perpekto at banal na Diyos. Gayunpaman, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Tapat siya sa kanyang layunin. Naway maging patunay ang aking buhay ng kung ano ang nangyayari kapag ang Diyos ang hari. Grounded in the Bible, focused on the mission. Happy Sabbath po. At may karugtong po yan. Verse 23, sabi po ni Pastor Jerry, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Dito ay sinabi ni Propeta Samuel ang isang mahalagang gampanin ng isang spiritual na pinuno. Ang huwag maglikat na manalangin. Ilapit at gabayan ang mga tao sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni J. Oswald Sanders, the spiritual leader should outpace the rest of the church, above all, in prayer. Shalom, happy God first morning. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Back to you, Pastor Gio. Thank you po. Pagbabasa ng ating comment sa chat group, naglalag kasi yung CP ko kaya nawawala yung aking mga babasahin. So mga kapatid, ay meron pa bang konting refleksyon? Kahit konti lang, huwag lang habaan kasi para Okay na, makapagpapang lahat. okay na po siguro si si Brother Joash for prayer po. Kung wala, si Brother Joas na lang. Brother Joas, mag-closing prayer, mag-prayer po kayo para sa reading ng Bible reading. Brother Joas. Baka po mayroon siyang connectivity issue, Pastor Gio. Oo nga, no, kasi parang po siya. nag-lag siya. Okay. Apo. Hello. Nakat lang. Diyan na siya, diyan na. Nakat na ano po kanina, naputol ang connection ko. Pero okay na po. Sige, mag-prayer kayo, Brother Josh.
Okay, tayo po manalangin. Dakila at mabaging Diyos, sa oras na ito, muli kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. At patuloy namin, Panginoon, tinataas kayo, pinupuri ang inyong dakilang pangalan sapagkat patuloy niyo kaming pinapaalalahanan at kakalooban ng pag-asa na magbago ang aming pong mga maling mga gawain. Amin pong patuloy na dinadalangin, Ama, ang aming pong ginagawang God First Morning. Tulungan ang mga namumuno rito at patuloy na magkaroon ng malaking impact sa bawat isa sa amin ang aming pong pag-aaral ng aklat ni Samuel, sapagkat Ama, kailangan namin na gumawa ng may pagkatapatan, may tiyaga, sapagkat ito ang aming pong tungkulin bilang inyong mga instrumento. Kaya patuloy, Panginoon, na dalangin namin ang bawat isa sa amin pong araw na ito ng Sabat ay patuloy nyo kaming pangunahan na itong araw ng Sabat ay makip namin na banal sa inyong harapan. Salamat sa pagdinig. Ito lamang ang aming hiling na pasalamatan, kalakip na kapatawaran sa mga pagpupunang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagkangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus.
Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Yan po ay dadako tayo sa ating Lest We Forget, mga kapatid. Ating Lest We Forget. Brother Limuel Arellano. Lem. Yes, good morning po. Hi, good morning. Okay po. Happy Sabbath po mga kapatid at happy God First Morning. Happy Sabbath. Para po sa ating Let's Forget po ngayong umaga po, ang sabi po rito, at ano ang nangyari sa lahat ng mga Millerites. Mari po mga kapatid, ito ay number 1 o part 1 pa lang. Pero ating pong tutunghayan at babasahin at papakinggan at pag-aaralan po mga kapatid. Sabi po sa Santiago chapter 5 verse 8, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kung titingnan po natin mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo, sinasabihan po tayo ng salita ng ating Panginoon na patatagin daw po natin ang ating mga puso. Dahil alam natin sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Seventh-day Adventist, na marami pa po tayong daranasin mga pagsubok po mga kapatid. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi, sapagkat ang Panginoon ay malapit na dumating. Sabihin, sa kabila daw po ng ating mga naranasan mga pagsubok po mga kapatid, mayroong gantimpala o may pangako ang ating Panginoon. Na kung tayo ay magiging matatag, makikita at sasalubungin po natin ang ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. Sabi, halos isang taon na tayong nagmumuni-muni sa paggabay ng Panginoon bilang o kasapi sa Kilosang Adventista. Kung titingnan po natin mga kapatid, 11 days na lang matatapos na ang 2025 at papasok po tayo sa taong 2026. Atin na po bang napagmuni-muni kung paano po tayo ginabayan, iningatan at pinagpala ng ating Panginoon sa taong 2025. Yes, may mga problema, may mga pagsubok, pero kasama pa rin natin ang ating Panginoon at tayo ay nanatiling matatag sa pananampalataya bilang isang Adventista. At narin sigurado ang mga pagpapala na tunay nakatutulong sa bawat isa po sa atin upang tayo ay patuloy na sumulong higit sa gawain ng ating Panginoon. Nasaksiyan natin ang paglago ng Seventh-day Adventism, sabi mula sa wala hanggang sa umabot sa mahigit kumulang 16 million miyembro sa buong mundo. Sabihin, sa 16 million po na itong mga kapatid sa buong mundo, kabilang po ang bawat isa po sa atin. Napakapalad po, napakaswerte po natin mga kapatid. Bakit? Dahil kasama po tayo sa makikinabang sa pagdating po ng ating Panginoon. Ang landasin mula sa simula hanggang sa pagiging ganap ay hindi raw po isang matuwid.
o sabihin natin hindi madali ang landas na tinahak ng Adventism, hindi rin ito naging madali. Subalit, paunti-unting natuklasan at ipinangaral ang katotohanan. Sabi po sa Apocalypse chapter 14, verse 6. Ipangaral ang katotohanan sa lupa, sa bawat bansa, sa bawat lipi, sa bawat wika, at sa bawat bayan. Alam po natin mga kapatid, ang nangyari po doon sa 1844 po mga kapatid, ako saan sabi, ang great disappointment po mga kapatid. Pero narito po tayo po mga kapatid bilang mga Seventh-day Adventists, bilang mga Kristiyano, ninatasan po tayo ng ating Panginoon. Sabi, ipangaral ang katotohanan. Kagaya po ng tip po natin last December 8 and 9, ang tip po natin dito doon ay integrated mission. Ibig sabihin po mga kapatid, sa paghahayo daw po natin, sa pangaral daw po natin mga kapatid, dapat nagkakaisa po tayo po mga kapatid. Iisa ang ating hangarin, iisa ang ating layunin po mga kapatid. At sabi, grounded in the Bible. Lahat daw po ng ating sasabihin po mga kapatid ay dapat nagmumula lamang po sa Biblia. Salita ng ating Panginoon po mga kinasihan ng Banal na Espiritu. At sabi, focus on the mission. Hindi po makadali po mga kapatid ang magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Hindi po madali ang pumasok sa bawat barangay, sa bawat tahanan po mga kapatid. Dahil merong kokondina sa atin bilang mga Seventh-day Adventists. Pero sabi, focus. Dahil ang dala po natin po mga kapatid ay ang kaligtasan sa mga taong wala pa po sa paanan ng ating Panginoon. Sabi, ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Anong mga aral ang maaari nating mapulot mula sa kasaysayan ng Adventismo? At ano ang maaaring kahulugan ng mga aral na ito para sa hinaharap na kilusan? Ito ang tanong ng ating haharapin sa huling araw ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng Adventismo. Sabi, ang unang gagawin natin sa ating paghahanap ng perpektibo ay tingnan ang mga denominasyon pagkatapos daw po ng Millerites po mga kapatid. Na kung saan, sabi nga, kung gaano karami po sila mga kapatid, almost 100,000 siguro po mga kapatid, na sila ay naghihintay sa pangalawang pagdating po ng ating Panginoon. Sabi, marami po sa kanila ang binenta na ng kanilang mga ari-arian dahil sa inaakala po na sa paniniwala po na po mga kapatid na darating na raw po ang ating Panginoon. Sabi, sa pagitan ng 1844 at 1848, ilang buwan na ang nakalipas, napansin natin na may tatlong magkakaibang sangay ng Adventismo ang umusbong. Nang dahil sa kabiguan po mga kapatid, sabi, mayroon daw pong tatlong umusbong na Adventismo po mga kapatid. Ang una ay ang mga tinatawag na spiritualizer na itinakwil ang literal na pagpapakahulugan ng kasulatan at ginawang spiritual ang kahulugan kahit ng konkretong salita. Sa ganitong paraan, maaari lang sabihin na ang kahulugan kahit na pumasok na si Kristo sa kanilang puso ng spiritual noong October 22, 1844 po mga kapatid. Pihin, naniniwala po sila mga kapatid na dumating na raw po ang Panginoon sa pamamagitan daw po ng Espiritu na pumasok po sa kanila po mga kapatid. Dahil hindi raw po na nakita ng literal na mukha ng ating Panginoon. Kaya sabi, sa kanilang Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na raw po mga kapatid. Ang pangalawa ay ang mga Adventista ng Albany na nag-organisa noong 1845 upang lumayo sa mga panatikong spiritualizer. Nakita po natin mga kapatid, tagpo na yon, may magkaiba na po ang kanilang pananampalataya. Sa kalaunan, iniwan ng mga tagapagtaguyod ng grupo ang anumang matibay na pananampalataya sa propetikong balangkas ni Miller. Sabi nga, dahil sa kabiguan po mga kapatid, iniwanan na raw po nila kung ano ang pananampalataya, kung ano ang tinuro sa kanila po ni Miller. At ang ikatlong grupo, ang mga
sabotarian po mga kapatid. Na kung saan ito po ang ating kinakaaniban. Sabi, ay patuloy na nandigan sa literal na ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Hindi tulad ng mga spiritualizer. Sabi, naninindigan sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya po tayo tinawag na Seventh-day Adventist. Seventh day, nangingilin sa ikapitong araw. Adventist, naghihintay sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon po mga kapatid. Sabi, hindi tulad ng mga spiritualizer at mga prinsipyo ni Miller ng pag-uunawa sa propesya, hindi tulad ng mga Adventist ng Albany. Kaya naman nakita ng mga Sabbatarian ang kanilang sarili bilang, sabi, tanging tunay na tagapagmana ng pre-disappointment Adventism po mga kapatid. Sabi, tayo raw po ang tagapagmana po mga kapatid. Kaya huwag na po natin mga kapatid na naisin na kung tayo man po ay makakaranas ng disappointment o kabiguan sa ating buhay habang tayo po ay naglilingkod po mga kapatid at tayo po ay mag-isip na lumabas. Dahil tayo po mga kapatid, ang bawat isa po sa atin na narito ang tagapagmana sa pagdating po ng ating Panginoon. Sabi pa, sa pagitan ng 1844 at 1866, 6 na denominasyon ang lumitaw mula sa tatlong sangay ng Millerismo. Ang grupong Albany ay nagluwal ng 4. Ang American Evangelical Conference, Adventist Christian Church of God, at ang Life and Advent Union. Ang kilosang Sabbatarian ay nagbunga ng 2, ang Seventh-day Adventist at ang Church of God o yung Seventh Day. Sabi po mga kapatid, tayo pong mga Seventh-day Adventist po mga kapatid, napakapalad, napakaswerte po natin mga kapatid. Sabi, ang mga spiritualizer sa kanilang pagkakaiba-iba, labis na pagpapahalaga sa sariling paniniwala po mga kapatid. Yun po ang nagiging buha po mga kapatid kapag ang isang tao, ang isang samahan, ang isang grupo po mga kapatid ay namutawi sa kanilang mga isip at sarili nilang paniniwala at kakulangan ng organisasyon po mga kapatid. Kaya napakaswerte po natin ng CLPM po mga kapatid na mayroon po tayong matatag na organisasyon. Sabi nga, ipinanalangin po natin mga kapatid ang ating mga leader na kinasihan po o sinamahan po sila ng ating Panginoon po mga kapatid. Kaya anumang pagsubok ang maranasan po natin mga kapatid, isipin natin na tayo ay hawak kamay at tayo ay magtatagumpay po mga kapatid. Ay hindi nakabuo ng anumang matatag na samahan. Sa bandang huli, ang iba't ibang mga spiritualizer to po mga kapatid ay sila ay naglaho. Sila daw po ay nabuwag po mga kapatid at ang iba ay umanib na rin po mga kapatid sa mga grupo ng mga Adventista. Kaya unti-unting naglaho at bumalik sa malawak na lipunan po mga kapatid. Yes? Kahit naman siguro po sino sa atin po mga kapatid. So sa iba, na kapag hindi dumating ang Panginoon na ating hinihintay, may tendency po tayo po mga kapatid na bumalik sa mundo o sa mundo na kung saan naghihintay sa bawat isa po sa atin, nang aakit po sa atin po mga kapatid dahil sa kabiguan po mga kapatid. Sabi nga, napakasarap po namnamin po mga kapatid sa ating buhay. Na ang kabiguan ay bahagi lamang po ng ating buhay. Inihahanda lamang po tayo ng ating Panginoon sa isang mas magandang buhay na tinahanda tayo para sa langit na bayan po mga kapatid. Nais ko lang po dagdag po mga kapatid. Sabi sa Life of Miller 303 at 304, while Ellen White joined her fellow Advent believers in anticipating that day, her disappointment did not, for many of other Millerites, extinguish her belief in Christ soon return po mga kapatid. Sabi, the same William Miller who wrote this letter full of hope and encouragement po mga kapatid. Lahat po tayo po mga kapatid pag nagbibigay ng pag-asa, na-encourage po natin sa ating mga kaibigan. Sabi niya, after 3 weeks, the great disappointment, I have fixed my mind
upon another time po mga kapatid. And here I mean to stand until God give me more light. Kabiguan po natin mga kapatid na naranasan, sabi, tingnan po natin, pag-aralan po natin ang banal na kasulatan po mga kapatid at doon do po natin makikita ang pakahulugan ng Panginoon sa bawat nangyayari sa atin po. And sabi, and that is today and today until He come, and I see Him for whom my soul yearn po mga kapatid. Nananabig, panabigan daw po ng ating kaluluwa po, ng ating mga puso po mga kapatid, ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Kailan? Bukas? Next week? Next month? Next year? Hindi po mga kapatid. Kundi today. Today. Kasi kung mga kapatid, kung bibigyan po natin ang timeline ng pagdating ng ating Panginoon, let's say next year, pwede pa pong ayahay ang buhay ng bawat isa po sa atin. Pero kung iisipin po natin at gagawin po natin mga kapatid na ang pagdating ng ating Panginoon ngayon at ngayon po mga kapatid, ibig sabihin, nandito tayo palaging naghahanda po mga kapatid. Last, sabi po mga kapatid, Ellen White and a small number of fellow Advent believers took comfort in this understanding. Surely, sabi niya, surely, we could make this as our goal. Be ready for Christ to come today, and today. Sabi, maghanda po tayo po mga kapatid sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi po natin alam ang eksaktong araw, oras, o taon po mga kapatid. Ang mahalaga, sabi, maghanda po tayo po mga kapatid. Dahil ang mga tanda ay nasa atin na po mga kapatid. Kaya huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Huwag na po tayo magpatulog-tulog po mga kapatid. Pumayo tayo, sabi, sa Santiago, ipangaral po na sa Apokalipsis, ipangaral na po natin po mga kapatid ang katotohanan upang sa ganun ay lalong mapalapit ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi, ang Panginoon ay nasa pinto na. Marahil, konting-konti na lang po mga kapatid. Sa kanyang pagkatok, tayong lahat po nawa po mga kapatid ay sama-samang magbubukas ang pinto upang salubungin po natin ang ating Panginoon. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Jesus is coming soon. Anytime now. Amen. Thank you, bro. Brother Temel, salamat po. Meron pa bang video presentation? Closing prayer po muna ni Pastor Annie, Brother Lem. Lem na. Brother Lemel. Brother Lemel. Yes po, closing prayer na po. Apo, closing prayer tayo. Okay, let's pray po. Mapagpala po namin Diyos, ang mga banal ng tahanan po ay nasa mga langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito. Na kung saan kami po yung muling ginising at binigyan ng panibagong buhay upang sama-sama po kami, Panginoon, na pag-aralan po ang inyong mga salita. Higit amin po pinapasalamatan po, Panginoon, ang araw na ito, ang araw ng Sabat na pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin upang ang bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na kapahingan. Amin pong dinadalangin dakilan Diyos ang aming organisasyon, ang aming CLPM po, Panginoon. Ang mga leaders po, Panginoon, ang mga pastor po, Panginoon, mga elders, mga leaders po ng church, patuloy nawa po, Panginoon, na patatagin po ang kanilang mga puso upang sila po ay maging sandigan ng kanilang mga kapatiran po, Panginoon, sa oras ng mga pagsubok, makita sa bawat isa po sa kaladakilan Diyos na sila po ang magbibigay ng paalala po, Panginoon, na kung saan kung kami ay patuloy na magtitiis, patuloy na magtsatsaga po, Panginoon, mamanahin namin ang buhay na walang hanggan na hinanda mo sa bawat isa po sa amin. Dakilan Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkakalob mo po sa bawat isa po sa amin sa mga pagpapala at sa mga pagsubok na naranasan ng bawat isa na kung saan ito ay nagiging kaparaanan upang patuloy pa po kaming lumapit
lumapit at lumapit sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan na magkaroon kami ng maayos at malinaw na pananaw sa iyong muling pagdating po, Panginoon. Maraming salamat. Ang lahat pong ito ay hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ginastos ko ang lahat. December 20. Offertory Reading Devotional. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Matthew 22:21. Inuuna ko munang ihiwalay ang para sa Diyos at pagkatapos saka ko binabudget ang mga natira. Isang hapon, matapos ang pagsamba sa iglesia, dalawang magkapatid na babae ang pauwi na sakay ng sasakyan. Habang naglalakbay, pinag-uusapan nila ang sermon ng pastor. Tinanong ng ate ang kanyang kapatid kung narinig ba niya ang sinabi ng pastor tungkol sa pagbibigay. Oo, narinig ko, ang sagot ng nakababatang kapatid. Malungkot na sumagot ang ate at sinabi na wala siyang naibigay sa Diyos noong Sabat na iyon. Nagulat ang nakababatang kapatid at nagtanong kung bakit, lalo na't may maganda namang trabaho ang kanyang ate. Sumagot ang nakatatandang kapatid, napaggastos kasi ako ng sobra noong panahon ng Pasko at Bagong Taon, mas magiging maingat na lang ako sa susunod. Sumagot naman ang nakababatang kapatid, ako rin ate, natukso rin ako na gumastos ng sobra, pero inuna ko nang ihiwalay ang para sa Diyos at saka ko binabudget ang mga natira. Sa tingin ko, malaking tulong sa akin ang ganitong paraan. Panawagan. Habang naghahanda tayo para ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon, maging maingat tayo sa pagpaplano ng ating mga gastusin upang hindi natin magastos ang para sa Diyos. Ang ibinibigay nating linggo-linggo, kabilang na ang sa panahon ng Kapaskuhan, ay malaking tulong sa pag-abot sa mga tao ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Magbigay tayo ng sagana para sa Diyos at alahaning ipagdiwang ang Kapaskuhan at Bagong Taon ng may puso para sa pangangaral ng Kanyang salita. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Ati pong isunod mga kapatid, ang ating pong Thanksgiving, praise and Thanksgiving. Mauna po si Ma'am Mary Grace Sarabia. Mary Grace Sarabia po. Yan po ba si Ma'am Mary Grace? Wala, ay si Pastor Henry Espanyola. Pastor. Ano ba si Pastor Henry Espanyola? Ma'am Mary Grace. Tapos sila maulid. Ma'am Mary Grace Sarabia at saka si Pastor Henry Espanyola. Apo. Di ba gusto magbigay ng Thanksgiving Ngayon mag papuri at pasalamat mga kapatid. Nag-volunteer na lang. Good morning po. Good morning. Wala po ba? Wala po ba? Wala silang, wala ang dalawa. Pwede na lang po kayo kung sino pong gusto. Kahit maikli lang po, maikli lang. Sa Chiyo.
Pastor, hello po. Ah, ako po ba, Pastor? Pwede? Sige po, sige po, sige po. Ayan po. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya po kong kabutihan sa akin pong buhay. Dahil po itong taon na ito ay marami pong blessing na dumating sa aking buhay, mga kapatid. Amen. Tunay na binabalik ko po ang lahat ng papuri sa Panginoon. At ganun din po sa aming pamilya na hindi po kami nagkasakit ng matindi. Yung mga ubo, sipon, normal lang po yan. Pero wala pong na-hospital sa amin na mga pamilya na nagkasakit ng anumang uri ng karamdaman. Kaya yun yung una ko pong papasalamat sa Panginoon. At pangalawa po mga kapatid, ako ay nagpapasalamat na ako po ay inudyukan ng banal na espiritu na patuloy pong mag-attend dito po sa ating pong God First Morning. Tunay po na marami akong napulot na mga aral, lalo tigit po sa ating pong daily na pag-aaral, mga kapatid. At ito ay nagbigay din po sa akin ng revival sa aking pong pananampalataya actually. At ito po ay nagkaroon din ng magandang sa aming pamilya dahil ang aking anak ay nagkaroon din siya ng interes na makinig, mga kapatid. Ako ay natutuwa sa aking panganay na kapag ako po ay nagigising, siya rin po ay nagigising. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan na ito po ay nagkaroon din ng panahon yung aking anak ng panganay po para patuloy siya na magkaroon din ng panahon sa Panginoon. Mahirap po kaya, mga kapatid, gumising ng 4 o'clock. Pero ako ay natutuwa sa aking panganay pag ako ay nagigising. Siya din po ay mamaya tatayo at gigising. At yun po yung aking pong papasalamat sa Panginoon. Na tunay na ang Panginoon po ay iba't ibang pamaraan ng kanyang pong pagtawag sa atin. Di po ba? Kaya ang pinaka ko, mga kapatid, dito yung sa aking panganay na lagi po siyang nagyayaya palagi na, Daddy, 4 o'clock na. God First Morning na. Kaya yun yung, mga kapatid, pag tayo po bilang magulang ay maging halimbawa sa ating pong mga anak, sa ating pong kapamilya, ay ito rin po ay kanilang gagawin. Ako'y naniniwala. Kaya yun yung aking pinapasalamatan sa God First Morning na ang aking anak po ay nagkaroon ng personal din po na interes para po makinig sa mga pabalita ng ating Panginoon. Kaya yung naman, mga kapatid, yung hindi ko po makalimutan na blessing this year ay yung aking anak na nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-aral sa ating school. Yun yung pinakamalaking blessing po na aking po matagal nang ipinapanalangin sa Panginoon. Na sabi ko, Lord, sana po ay makapag-aral yung aking mga anak sa school po natin mismo. At dininig po ng Panginoon ang aking panalangin. At yun po ay una-una ko pong talagang sabi ko, Lord, bilang inyong lingkod, talagang totoo po pala kayo na tutugon sa aking panalangin kung totoo na ako po ay sumasampalataya sa inyo. Kaya ang leksyon po dito, mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong kahilingan sa Panginoon, huwag nating madaliin, mga kapatid. Kaya minsan po pag dumating sa buhay natin yung ating hinihiling, pag hindi po natin na-meet o na-acquire, ay nadi-disappoint tayo, mga kapatid, or nanghihinaan tayo ng loob. Ang akin po dito ay talagang dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil po pag ating ipinagkatiwala sa Panginoon, ay may mga paraan ng Panginoon na gagamitin ng ibang tao or mayroon siyang mga iniisip na hindi natin kayang isipin. Masusurprise tayo, mga kapatid. Yun yung sabi ko, Lord, talagang blessing na ako'y napunta sa CLPM.
Dahil hindi ko naman po ito pinanukala na dito po ako ilagay ng Panginoon. Pero nakita ng Panginoon yung puso ko mga kapatid na handa maglingkod. Tunay na dito ko po nasumpungan yung totoong kasiyahan sa aking pagdilingkod. Kaya ako po ay galing sa iba't ibang mga tao na aking pong pinagtatrabawan, sa iba't ibang mga matataas na mga nakaupo sa ating gobyerno. Pero hindi ko po nasumpungan doon yung tunay na kasiyahan. Yung kasiyahan na binigay sa akin ng Panginoon ngayon. Hindi man po ganun kalaki yung pagpapala na ipinagkaloob niya. Pero sa akin mga kapatid, malaki yung pagpapala na natanggap ko sa mga salita niya. Yun yung yung pinakamalaking blessing. Yung mga word of God, encouragement na pinapatuloy yung pinagkaloob. Hindi kayang palitan ng gaano man kalaking pera. Yun yung sabi ko, Lord, yun pala yung happiness na dapat kong tanggapin. Hindi yung kasiyahan na sa ibang makamundo na kasiyahan. Di po ba? Kaya yun yung sabi ko, Lord, maraming salamat na talagang patuloy mo pong pinagkakaloob yung aking mga pangangailangan, aming mga pangangailangan. Kasi sa totoo lang mga kapatid, sa aming pamilya, ako lang po yung nag-work. Pero hindi po kami pinagkulang ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kaya Amen. magtiwala tayo mga kapatid sa Panginoon. Tunay na ang kanyang biyaya po ay sapat sa araw-araw nating mga pangangailangan. Basta tayo po ay may pusong tapat at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan lamang siguro, Pastor, at Amen. magandang Praise the Lord. umaga. Salamat, Happy God first Brother morning po. Romel, sa Amen. praises at giving sa Panginoon. Maraming salamat. Ngayon ay dako na tayo sa ating prayer, mga kapatid. Brother Romel. Pastor, saglit lang po. May nakita ako dito sa chat box eh. Magandang basahin ko. Pwede ka po Sige, bang mag-open ng brother. cam? Para makilala ka rin namin. Sabi ko sa'yo, Brother Romel, di ba? Nung nag-usap tayo dyan sa gusto ko makilala ng mga tao. Susunod daw si Brother Romel mag-open ng cam. Ayan. Amen. Ayan siya. Oh. Naka-mute ka, bro. Brother Romel, naka-mute ka. Nakamute ka po. Ayo, oo nga pala, sorry. Ayan. Nakabalot pa yung aking liig mga kapatid. Dahil ako ay mayroon pong karanasan na maos. Dahil po nung tapos ng event natin sa Klaa, ay talaga namang napasubo kami doon sa ice cream. Napasarap po ako ng kain ng ice cream. Kaya ito yung epekto. Kaya purihin pa rin po yung Panginoon dahil sa kanyang kabutihan po. Sige po. Salamat, Brother Romel. Palagi Amen. ating kasama sa ating program sa umaga. Okay. Tayo dadako sa ating prayer, mga kapatid. Part ko, Pastor. Prayer. Medyo choppy, Pastor. Hindi ko maano. Prayer na po tayo sa ating prayer. Opo, ako din may upo. Sige po. Silent prayer naman tayo, tapos ako na siguro prayer sa lahat. Wala akong partner. So, Jojo, partiran kita.
Dakila at mahabagin naming Ama, amin pong binabalik ang lahat ng papuri sa inyo sa umagang ito. Tunay po na kayo ay napakabuti sa amin at tunay po na ang inyong kabutihan ay patuloy na aming nararanasan. Kaya po Ama, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Amin po kayong sinasamba sa espiritu at katotohanan sa umagang ito. Ama, kung kayo man po ay nakasumpong ng mga pagkukulang, pagkakasala sa amin, maaari po ba Ama na inyo po kaming linisin, patawarin, at inyo po kaming bigyan muli ng panibagong puso na handang sumunod at maglingkod sa inyo pong banal na harapan. Ama, kung kayo din po ay nagkaroon na ng nakitaan niyo po kami ng pagmamalabis sa aming mga puso't isipan, tanggalin niyo po ito Ama at baguhin para handa po kami muling lumakad at humayo po sa inyo bukiran. Kaya maraming salamat po sa pagdinig, sa pagpatawad naming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, Amang Banal, mahabagin sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa batis sa amin. Maraming salamat Panginoon sa inyong paggabay sa amin, nagising hanggang sa umagang ito. Panginoon, sa umagang ito ay amin pong idudulog sa inyo ang aming mga panalangin. Ang aming mga kapatid na naglilingkod sa inyo, Sir Brother Jos Panganiban, Brother Lemuel Arellano, Grace Sarabia, Mr. Henry Espanyola. Panginoon, aming dalangin na inyong bigyan ng kalakasang pisikal, ganoon din ang espiritual na kalakasan ang makapatid ni na sila gawain na ipinagkaloob nyo sa Kanya. Panginoon, ganoon din ang aming Self-Pim Headquarters Project. Ang bawat pamilya ay maging bahagi ng building, maging every family is a builder upang matapos na Panginoon ang pisikal na kanyuan ng aming Self-Pim Headquarters. Ganoon Panginoon, dalangin namin ang aming pong paaralan, akla, hindi lang akla, kundi ang lahat ng mga school ng Self-Pim, na sasakupan ng Self-Pim, na maraming mga bata na papasok sa paralang ito, lalo na yung mga bata na hindi pa nila kilala ang Panginoon. Ganoon din Panginoon ang building project na makapatiran na ginagawa bawat distrito. Ganoon ang iglesia ng Upukan, San Ildefonso, Bulacan. Ganoon Panginoon ang mga kursada na ginagampanan ng bawat distrito at bawat iglesia. Ang distrito ng Lawang, Dilasag, Aurora ngayong December 14 to 20 na magkaroon sila ng krusada para sa pagtatapos ng taon. Ang BOI South Aurora District, Barangay Titique, San Aurora. Ang BOI sa Balite, Valdez, De La Paz Church, Tarlac. Ang OPIG SD Church sa December 19 to January 3. Bintog Church, December 1 to 20. North Bulacan to Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan sa December 19 to January 3. Proceed sa Baluban from Ibos Church. East and Libina, Lacaba na magkaroon po ito ng anak Panginoon. Alam po namin, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aming mga anak at katiwala. Ang mga kapatid na ito, Panginoon, ay naniniwala sa inyong kamputihan at kapangyarihan na sila inyong pagkalubuan ng anak. Ganon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na humingi ng kagalingan ng kanilang physical na kanyuan tungo sa kanilang spiritual na buhay. Hindi lang sa kanilang physical, kundi sa kanilang emotional at mental na kalagayan. At marami sa aming mga kapatid na kailangan paggamutin sa kanilang kabuuan na kagalingan, Panginoon. At ikaw ang nakaalam nito. Ang aming kapatid na mayroon pong sakit at gusto nang gumaling, ang pangalan niya ay Brother Nelio Esquira, Jackie Timon, Luis Abas,
Luigi de Santos, Lucy Crisologo, Pearl Malit, Lucel Montojo, Lisel Guchico, Mima Vergara, Maxine Niero Campo, Evilio Bordado, Michelle Oe Calastas, Ditso Kelio, Sweet Galang, Alria Pia Navarro, Ramon Rojas, Velma Bacani, Rolando Simapranca, Christine Bermudo, Susana Garcia, Nel Ferrer, Eleonora Coria, Reina Valdez, at marami pa mga kapatid, Panginoon, na gustong gumaling sa kanilang physical na kanyuan, ganoon sa kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Naniwala kami at tatanggapin namin ang aming mga panalangin. Ito po yung aming dalangin sa matamis na mapangyarihan na pangalan ni Jesus naming kapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapa, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput handog, talento at dulo. Misyon sa gawain ng ito ay sumunod. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati, ating itaas. Pagagaanin ating pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya. Amen. Pwede natin hilihan ng panalangin. Amen. Pastor Ernie. Pastor Ernie. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Muli po naming ibinabalik ang papuri at pasalamat sa inyo, Panginoon,
sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Ang inyong katapatan ay hindi po namin matarok, sapagkat ikaw ang Diyos na pagmahal, nagpapatawad at pagbiyaya. Basbasan niyo po kaming sama-sama sa araw ng Sabat na ito upang kaming lahat ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat po sa mga salita na aming napakinggan, sa mga testimony na aming narinig. Ito'y lalong magpatatag at magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Happy Sabat sa lahat, mga kapatid. Amen. Sabat. Happy Sabbath, everyone. Praise God, mga kapatid. Yan po tayo. Okay, chanting, chanting. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give, move forward. Vision. TLTM. We will go. Put God first and never be last. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, mamaya po kasi sa evening, kay aming ibitahan. So gano'n po tayo kadami ngayong umaga. Nawa sa gabi rin po ay sama-sama po tayo makikita sapagkat upang tayong lahat ay sama-samang magkasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Marami pong salamat. Amen. Nakatapos-tapusan mga kapatid. Bless po, mga kapatid. Happy Sabat. Magpakasakdal kayo. Uy. Mangalil kayo. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. 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 Happy Sabat. Happy Sabat, everyone. Happy Sabat. Happy Sabat po sa ating Sister lahat. Vivian. Happy Sabat. Brother Romeo. Pastor Mary. Good morning, Pastor Jerry. Happy Sabat. Si Brother Johnny. Sabat. Ingat po sa lahat. Yes po. Happy Sabat po. Ma'am Vivian. Happy Brother Sabat po. Sunny. Happy Sabat sa inyo, Brother Romel. Sabat. Mema. Happy Sabat po. Sabat Ma'am Yola. Happy Sabat. So Jerry. Pastor Jerry. Mga kapatid. So all. Pastor Ernie. Happy Sabat po. Bye-bye. Bye. At sa inyong lahat. Bye po. Happy Sabat po sa Bye-bye. Happy mga. Sabat po. Bye-bye. Kita tayo sa saging, mga kapatid. Ayun. Saging. lagi. Tara. Yun, Atak po tayo sa saging. Nakakaroon po tayo ng marami doon. Thanksgiving po doon. Salamat po sa maraming saging na pa-take home. Ayun po. Sige po. Bye-bye po. Bye po Bye. kayo. Bye. At yan ang ating God First Morning Program Devotional sa umaga na ito. At alam ko kayo ay na-bless, mga kapatid ko. No? Tunay na ang Panginoon ay tapat. Kaya tayo rin ay dapat na maging tapat. Magandang umaga. Happy Sabat po sa atin lahat. And God First Morning po.